Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, magandang buhay po muli. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So tuloy ko po yung paggawa ko ng reaction. Katatapos ko lang po ng pag-update ko kay Borno. So ito naman po yung kay Vera at kay Lito. So yung mga hindi pa po nakakapanood, please panoorin nyo po sa Ka-Business Official. Lahat po ng mga ginagawa kong reaction ay doon po makikita. Sa Ka-Business Family po at saka kay Papa Dins TV, support po natin. So, ituloy ko na lang ho kasi na-shoutout ko naman na kanina yung aking mga kasamang mga reactors. Support nyo na lang po sila pag meron ho kayong time. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers, mga silent viewers, thank you sa inyo. Mga nagla-like, comment, and share, thank you rin ho. At ito, update tayo kay Vera. So, may pinagdadaanan pala itong ating Ate Vera ngayon. Noon pa man si Lito, nung nandun pa sila sa nangungupahan, talagang may pagkapasaway na siya, umiinom, nagbibisyo sa kabila ng kanyang kalagayan. So ito ngayon yung nakita ko, nasa labas na sila ng kusina nila, Pinuno Ka-Business sa likod, yung sa tambayan nila. Walk out si Lito. So ayun niya kay Ate Vera, may napag-usapan sila nung gabi, kung ano man yun. And then, nalaman kasi ni Ate Vera na naglilihim na nga ito si Kuya Lito. Kung kailan nakasal na sila, saka naman ito si Lito, ng ganong mga actuations ba. Naglilihim na may mga patago. Yung pala, natuklasan ni Ate Vera na pumupunta ito sa kanyang anak, ito si Lito. At syempre, pag pumunta sa anak, nakakausap yung nanay ng bata. Anong nangyari kay Lito? Bakit ngayon pa siya nagaganyan kung kailan na nag-change ID na sila ni Vera? So ito, umiyak na to si Ate Vera. Para sa akin, ito Ate Vera, siguro kasi ang sakripisyo mo, sabi mo nga 6 years na kayo. Tapos ngayon, ayan, nakasal na kayo. Ikaw lang naman kasi Ate Vera ang talagang gumagawa ng paraan para makaraos kayo sa pang-araw-araw ninyo, para mabuhay kayo. Ikaw ang nagsasakripisyo lahat. Tapos ganyan pa yung ginagawa sa'yo ni Lito. Ang tiyaga mo, Ate Vera. Kung tutuusin si Lito, sobrang swerte sa'yo. Oo, hindi natin dinadown yung kanyang itsura. Kasi yan, galing sa ating Panginoon yan. Yun nga lang, yung kanyang attitude, yun ang hindi maganda. Na dapat magpasalamat siya dahil meron siyang nakilalang katulad mo na minahal siya ng totoo. Na inaasikaso siya, inaalagaan siya. Grabe, napakaswerte mo, Lito. So, ito ngayon, Ate Vera, ito yung masasabi ko bilang isang babae. Kung ako sa'yo, hayaan mo siya. Magsipag ka na lang dyan kila Mrs. Ka-Business, kila Pinuno Ka-Business, at mag-ipon ka. So, nabanggit doon, alam natin na meron kayong pera, yung mga galing sa sponsor, tapos yung binigay nila Pinuno Ka-Business, yung sweldo mo, para wala siyang, ito suggestion ko lang opinion ko lang to, para wala siyang masabi. Pagkatian niyo yan, huwag mong ibigay sa kanya lahat, kasi sabi mo kahit kunin niya lahat yung savings. Huwag, Ate Vera, may karapatan ka doon. Pagkatian ninyo, at doon, kahit kasulatan man lang, magkaroon kayo ng kasunduan na wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Kasi siya nag-walk out sa iyo Mag-walk out siya, kabastusan yung kalalaki niyang tao. Dapat nga, iniintindi mo na siya sa kanyang kalagayan. Hindi mo siya inuobligahan na buhayin ka, gumagawa ka ng paraan para siya matulungan mo. O, diba? So, yun, wag mong ibigay sa kanya talaga lahat, Ate Vera. Maghati kayo, then close na kayo. Ito lang para sa akin At turuan mo ng leksyon. Kasi namimiyasa sa 6 years, paulit-ulit siyang ganyan, ginaganyan ka. Bakit? Nagkakandarapa ka ba sa kanya? Yung parang mga ganun, lumalaki yung ulo niya. Lumalakas yung loob kasi sa 6 years na nag-aantos ka sa kanya, nagsasakripisyo ka sa kanya. Ayan, ganyan siya ngayon. Ang yabang niya. Kaliit-liit na tao ang yabang niya. Lalong-lalo na siguro kung kompleto siya, Sobrang yabang pa yan, Ate Vera. Kaya, yun na lang, ito, suggestion lang talaga, Ate Vera, yun ang gawin mo. Huwag kang umiyak. Hindi siya deserving iyakan. Ilang ang masasabi ko, huwag kang umiyak, Ate Vera. Pasalamat tayo sa Lord, sa ating Panginoon, dahil nandyan ka sa poder nila Ka-Business Family. Marami kang
kasama, kapamilya na nakasuporta sa'yo at nagmamahal sa'yo ng totoo. Hayaan mo siya. At sana pag bumalik yan si Lito, huwag mo natanggapin. Ay, naku, Ate Vera. Wala ka naman makukuha dyan eh. Huwag mo natanggapin. Hayaan mo na siya sa gusto niya. Kasi paulit-ulit niya, pag yan nahirapan doon sa kanyang pinupuntahan, babalik yan sa'yo. Pero hayaan mo na. Sabi mo nga, maliit na lang yung natitira. Tanggalin mo na, putulin mo na, Ate Vera. Oo. Ay, nako. Hindi mo, ano siya, hindi mo siya, huwag mo siyang panghinayangan. Diyos ko. Alam mo ba, yung mga kumpleto nga mayayaman pa Pag kita nilang pasaway yung lalaki, nilalayasan, iniiwanan, iiyan pa kaya si Lito. Ano bang ano niyan? Di ba, Ate Vera, marami ka pang, malaki pa yung, malaki pa yung maiipon mo. Na makakatulong ka pa sa pamilya mo, sa nanay mo. Isa dyan kay Lito na pasaway na sakit, sama ng loob, may binibigay sa'yo, imbis na tulungan ka. Yun, sabi mo nga, na dyan kila ka pinuno ka business, na hindi ka naman inuobliga talaga magtrabaho. Yung tipong, pang isang, natapos mo na yung isa, pero ikaw napakasipag mo, kasi sabi mo nga, kailangan mong doblehin, triplehin pa nga, kasi nga nandyan si Lito yung pakikisama. Kumbaga, makabawi man lang sa utang na loob na, imbis na ikaw lang ang nagtatrabaho, kasama mo si Lito, nakapackage kayo. Kasi nga si Lito, wala naman siyang magawa. Ando, paupo-upo lang, palaro-laro lang, pa-cellphone lang. Pero ikaw, ang sabi mo nga, kung nakikita lang ni Lito yung sakripisyo mo, na pagtatrabaho mo na, kahit ipapahinga mo na lang, kailangan mo pang tapusin yung trabaho para, kasi hindi man makatulong sa'yo si Lito, di ba? So ngayon talaga, Ate Vera, na wala si Lito dyan, makarelax ka na, makachill ka na. Kasi yung tatapusin mo lang trabaho, yung pang pang isang tao lang. Wala kang ibang iisipin hindi ka mahihiya dahil wala ka ng excess baggage. Wala ka ng sabit. Ikaw na lang mag-isa. Di ba? Hayaan mo na siya, Ate Vera, pakawalan mo na yun. Walang kwenta yung mga ganong klaseng tao. Yung binibigay lang naman sa'yo, sama ng loob, pinaiyak ka pa. Ang swerte naman ni Lito, nagpaiyak ng katulad ni Ate Vera na napakasipag. Kung sino pa yung ganong klaseng tao, siya pa yung magsasakripisyo na, ay nako, Ate Vera, ganon na lang, no? Huwag kang magdamdam, pabayaan mo siya, hayaan mo siya sa buhay niya. Hindi natin alam kung nakaalis kahapon kasi sabi ni Kuya Bugi, parang walang pera yata, gustong inutusan pa si Kuya Bugi na kumuha doon kay Mrs. Ka-Business. Ba't hindi siya mag-ipag-usap doon? Yun na lang, Ate Vera, close deal mo na yan. Maghati kayo. Huwag mong isurrender sa kanya lahat. Napakaswerte naman niya. Binigyan kayo ng mga sponsors dahil nakita kang masipag. Para sa iyo yun. Sa kasipagan mo. Sa sakripisyo mo kay Lito. Kaya huwag mong ibigay sa kanya lahat. Siniswerte naman siya. Mag 50-50 kayo. Tapos wala na. Close. Wala na kayong usapan. Diba? Ganun lang, Ate Vera. Tatagan mo yung loob mo. Kasi mga ganong klaseng tao, mga walang kwenta, hindi yan pinahahalagahan. Yun lang, Ate Vera. Kahit babae tayo, kaya natin mabuhay ng walang lalaki. Diba? Alam natin yan. Pakatatag ka, Ate Bers. Hindi natin kailangan ng kaagapay kung magkakaroon ka nga ng asawa kasama sa buhay. Pasaway naman, magiging para kang laging kalbaryo ang araw-araw mo. Wag na lang. Diba? So, yun, Ate Vera, tatag lang sa self. Pasalamat tayo dahil nandiyan ka kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Nandiyan yung mga M's, ang kaguangs na nakaalalay sa'yo. Huwag mo nang itindihin yung walang kwentang tao. Kabayaan mo na siya sa buhay niya. Bahala siya. Diba? Bahala ka na, Kuya Lito, sa buhay mo. Kaliit-liit mo, ang taas mo. So, mga kababayan, Ate Marilyn, mag-iingat po palagi. Kabayan Mary Rose, maraming salamat. Carlos, Tataro Managers Vlog, salamat din po. Siyempre, yung aking mga suki. Kabayan Julia Pardalis Vlog, ingat dyan sa Dubai. Kabayan M. Scord sa Calamba City. Sa ate, maraming salamat. Ate Ninette, thank you rin po. Nakalimutan, Ate Marilyn, nasabi ko na ba? Basta mag-ingat ka dyan, Ate Marilyn, ano? At sa aking pamilya, mga anak, aking asawa, nanay ko, at saka yung biyanan ko. Mag-ingat po kayo palagi, araw-araw. Sa aking mga kapatid din po. So, hanggang dito na muna. Maglalanding na muna ako. I-upload ko lang po ito. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Tuloy lang ang buhay. To God be the glory.